Unti-unti na hubang dumarami ang mga puti sa inyong buhok dahil sa konsumisyon. Ang sagot siya ng ilan ay ang pagpapakulay. Pero babalaho mga kapuso, mag-ingat kung gagamit po ng mga hair dye dahil kung kayo po mismo ang gagawa nito o kaya naman gagamit po kayo ng mga peke o mumurahing dye, baka dagdag konsumisyon lang ang mapala ninyo. Itinuturing na crowning glory ng isang taong kanyang buhok. Kaya naman marami nang nauusong gawin para mas lalong mapaganda ito. Isa na riyan ang pagpapakulay ng buhok na patok sa lahat, mapababae man o lalaki. Pero hinay-hinay lang sa paggamit ng mga pangkulay sa buhok. Ayon kay Dr. Jean Marquez, isang dermatologist, maaaring makasama sa ating buhok ang ilang mumurahin at peking hair dye. Of course, mas common ang allergic reaction, di ba? And also, another cause can be damage of the hairs, no? Kasi matatapang masyado yung chemicals noon, no? Kasi pag nag-hair dye ka actually, ang ginagawa ng hair dyes na to, they create holes on the hair strands, no? Para kumapit yung kulay. So, the more na matapang yung gamot, the more matapang yung chemicals, the more na mas nagbe-brittle yung hair, no? Nagde-dry yung hair, then it can also cause possible breakage ng hair. So, pwede siyang putol-putol. So, pwede rin siyang in a way parang naglalagas din. Ang 40 anyos si Merly Del Rosario, inaming 10 taon na raw siyang nagkukulay ng kanyang buhok. Ayon sa kanya, iba raw kasi ang dating kapag may kulay ang buhok. Nakita ko kasi sa friend ko, hindi siya masyadong maputi, kayo manggi lang siya. Pero nagganda na ako sa hair niya, kaya hinaya ko siya. Pero nung time na nagkulay ako sa hair ko, sabi nila sa akin, ay bagay naman pala sa'yo eh. Pero nitong taon lang, sinubukan niyang bumili ng mumurahing pangkulay ng buhok. At imbes na mapaganda kanyang itsura, ang naging resulta, perwisyo. Nakatry ako ng yung 50 pesos, kaso lang nagkaroon ako ng allergy. Yung parang nangati yung scalp ko, tsaka yung parang namula yung yung pisngi ko. Kaya nung time na yon hindi na ako umulit dun sa mumurahin. Ayon sa Food and Drug Administration, itinuturing na cosmetics ang mga pampakulay ng buhok. At gaya ng ibang pampaganda, maraming ibinebenta na hindi rehistrado sa FDA. Unlike dun sa mga drug products natin, yung cosmetics wala kasing nakalagay na drug registration number. Walang number. Walang registration number na nakalagay. So ang basic po namin na advice doon sa ating mga kababayan pag bibili po ng cosmetics o mga hair dye na yan, kailangan po ay yung doon sila bibili sa mga license ng mga outlets. O, hindi ibig sabihin, huwag sila bibili sa mga bangketa. Kasi yun po sigurado natin na hindi po yun rehistrado sa FDA. Dapat daw maging mapanuri at huwag magpapadala sa murang presyo ng ilang mga hair dye. Una, ang basic natin palaging sinasabi, pag yung boxes containing ng mga hair dye na yan, ay in Chinese characters, halimbawa, walang English translation, ay definitely po hindi po nakarehistro sa FDA yun. At saka hindi natin nagagaranti yung safety ng ganong cosmetics. May pananagutan daw sa batas ang sino mang mahuhuli na gumagawa o nagbebenta ng mga cosmetics na hindi rehistrado sa FDA. Sa violation po yan ng Republic Act 9711, yung bagong batas ng FDA, na pwede po silang makulong ng ilang taon, mga ranging from 6 months to 1 year. Kung halimbawa ikaw ay retailer lang, pag ikaw naman ay importer o kaya manufacturer na hindi registered yung binebenta mo, pwede kang makulong from 5 years to 10 years. Sa mga may sumbong o reklamo, maaaring tumawag sa FDA hotline 857-1900.